Ito ang simple naming bahay. Nangungupahan lang kami at mayroon akong maliit na negosyo, tindahan at loading. Tapos dumating ang isang pandemic na hindi mo inaasahan. Lahat ng mga bills na bayaran nagkatambak-tambak. At ito na nga ang nangyari. Ano ba yan? Ang dami namang bayaran ng bahay. Ang mga tubig, ilaw. Ano bang gagawin ko? Baka dumating na si madam. Ilang buwan na ito walang bayad. Kakapasok lang ng asawa ko. At biglang dumating nga si madam. Krisa, asan ka na? Ha? Hindi ka nagbabayad ng ilang buwan. Tignan mo, ang tubig ilaw nagtambak-tambak na. Asan ka ba? Lumayas ka na. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Yan, dyan ka na babagay. Ha? Hindi ko pinaupahan ang bahay ko para lang tambakan nyo. Kailangan ko din ng pera lalo na dumating ang pandemya. Kaya dyan kayo sa labas, dyan kayo nararapat. O, diba? Easy lang. Kung nagbabayad kayo, hindi kayo papalayasin. O, yan ang buhay natin ngayon. Kung kailangan nyo, kailangan ko din. Pasensyahan na tayo. Madam, maawa ka naman na. Kakapasok lang ang asawa ko. Paano na nga ang nangyari pagkalipas ng ilang buwan, halos wala siyang matirahan. Ito na lang nga ang kanyang naging buhay. Sabay iniwan pa siya ng kanyang asawa dahil nga nalaman na hindi siya nagbabayad ng bahay. Nakalipas na nga ang pandemic. Hindi na alam ng asawa niya na halos nagkabaon-baon sila nung panahong walang pasok at nakulong ang mga tao. Sa sobrang depress niya, nagpakalat-kalat na lang siya at kumukuha na lang siya ng pagkain sa mga basura. Minsan kinukutya pa nga siya, minsan tinatawanan, binabato, tapos natatakot pa ang ilan sa kanya. Pero siya, nandiyan lang siya sa gilid, paupo-upo kung ano-ano na lang ginagawa niya sa buhay niya. Marami ng ganito nakakagalit sa may nakikita kayong ganito, wag silang apihin o pagtawanan, bakit bigyan sila ng makakain at tulungan silang makaahon sa buhay. At ang mga tao may pinagdadaanan ng ganito, kumapit lang kayo kay Lord. Siya lang ang makakatulong sa atin. Kaya sa ating mga may pinagdadaanan sa problema, wag nyo naman po silang huhusgahan. Dahil meron din silang pinagdadaanan at tao din sila na kailangan natin respetuhin. At kailangan din natin silang mahalin. Hindi lang natin naiintindihan ang kanilang sitwasyon kasi wala tayo sa kanilang pinagdadaanan. Ginawa ko ito para malaman natin na ang mga taong dumadaan sa ganito ay kailangan natin tulungan at gabayan. Dahil sino bang magtutulungan kundi tayo lang. Huwag natin silang saktan dahil mahirap ang kanilang pinagdadaanan. Yun lang. Thank you.